1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikot-ikot, kembot-kembot. Ganahan ng kembot. Punta sa gitna ang leads. And a 1, and a 2, and a 3. Bilisan ang lipat. Sabi ko lipat. Yung isa sa likod. Ay, buwisit. Tigil. From the top. Sabay na kumawala ang reklamo sa lahat ng miyembro nang masira ang kanilang momentum sa practice. Pawisan na silang lahat at ilang oras na lang ang nalalabi bago magdilim. Uminit naman ang ulo ng instructor nilang si Mima Cora nang sumablay na naman ang isa sa kanila. Halos mamaos na siya sa pagsigaw, ngunit hindi pa rin maitama ng isang miyembro ang step kaya nilapitan niya na. Ano ba naman, Janine? Ilang ulit na to ngayong araw? Ilang tulog na lang bagong competition? Ano ba nangyayari sa'yo? Magaling ka naman nung una. Mima, kahapon pa kasi masakit ang tuhod ko. Kumikirot kapag lumilipat ako ng pwesto. Lumala po yata lalo nung nahilot. Excuse me, bakit parang sinisisi mo pa ang paghilot sa'yo e nilibre na nga kita? Huwag mo nga isisi dyan kung bakit hindi ka makasabay sa sayaw natin. Natigilan si Janine sa pagsabat ng kanyang best friend na si Stacy. Noong nakaraang linggo kasi, nabangga sa kanto ng mesa ang tuhod niya. Babaliwalain niya na sana yun. Ngunit nagpumilit si Stacy na ipahilot yun upang iwas daw sa injury. Kaya nga lang, sa halip na bumuti, mas lalo pang namaga sa sumunod na araw. Hindi naman sa ganun, Bes. Huwag ka na magsalita. Kung ganyang pagrarasyon na meron ka, mas mabuti pang huwag ka na sumali sa competition. Kumalma ka muna, Stacy. Baka pwedeng hayaan muna natin magpahinga tong si Janine ng isang araw. Tapos bumalik na lang pag okay na. Tsaka mahihirapan tayo sa pagbago ng formation kapag nalagasan tayo ngayon. Kaya mo pa naman siguro, Janine, di ba? Hindi naman mahirap kung sakali ang pag-adjust kasi nasa likod naman siya. Ako nang bahala sa pag-ayos, Mima. Mas mahihirapan tayo kapag hinintay natin yan. Special ka ba, ha, Janine? Natahimik lahat sa sinabi ni Stacy. Masahol mang pakinggan ang sinabi nito lalo pat matalik niyang kaibigan ang gustong paalisin. Hindi na lang sila kumibo. Maging ang instructor ay walang nagawa kung hindi pakawalan si Janine sa grupo nila. Sanay na sila sa grupo na laging maotoridad si Stacy. Wala pa ni isang kumontra sa mga gusto nitong mangyari. Sunod-sunuran sila sa kadahilan ng halos siya ang kumakargo sa grupo. Mula sa pagkain, damit, pamasahe, at kahit anong gastusin, siya ang nagpepresentang umako sa lahat. Kapag ginalit nila ito, tiyak na malalagay sila sa alanganin. Bukas ng 6 dapat nandito na ang lahat sa court. Bawal ang late at absent. Inchendes, mga anak. Gets po, Mima. Okay guys, sinong sasama sa akin sa bahay? May binili si Mami from Korea na things, so feeling ko magsasangyupsal tayo later. Exciting, di ba? Sinong sasabay? Hindi pa man nakakasagot ang grupo sa tanong ng kanilang instructor. Sumingit na ang malakas na boses ni Stacy. Nagtatanong man ang boses nito, ngunit alam nilang wala silang ibang pagpipilian kung hindi ang pumayag. Pagkarating sa malaking bahay ng dalaga, nakahanda na ang mga lutuan. Sinalubong din sila ng nanay nitong si Tonet upang kumustahin. Hi girls, umupo na kayo. Huwag kayong mahiya ha. So, kumusta ang practice? Sorry hindi ako nakabisita ron kanina ha. Naging busy kasi ako sa pag-prepare nito. Nasaan nga pala si Janine? Hindi ba nakasama sa inyo? Ay naku mami, nag-inarte yun kanina sa practice kaya hindi kami makapag-focus. Ayun, natanggal tuloy siya ni Mima Cora. Simula ngayon, hindi ko na yung best friend. Walang utang na loob. Kawawa naman pala kayo. Pero hayaan na natin. Kapag may aalis, may darating na mas bongga. Kahit wag nami. Kaya ko naman maging star ng grupo namin kahit wala pang dadagdag na bago. Pabigat lang yan kung sakali. Nagkatingi na naman ang grupo sa ganong pag-uusap ng mag-ina. Iba-iba man ang rason kung bakit sila nalalagasan. Kadalasan talaga ay kagagawa ni Stacy yun. Mainam sana kung hindi nagiging pabigat ang ugali nito at aktibo bilang miyembro. Ngunit hindi. Masipag lang ito kapag naninita. Tila naaamoy niya kapag nakikita ang galing ng iba.
Kaya bago pa umusbong, pinupuksa niya na. Gaya na lang ni Janine. Okay guys, gusto ko lang i-congrats ang lahat sa nauwi nating award. Sana ipagpatuloy pa natin dahil ang susunod nating sasalihan, mas malala ang labanan. Kalaban natin ng ibang region kaya dapat maganda tayo, maliwanag? Ngayon pa lang magpa-practice na tayo. Kumpleto ba kayo? Masaya naman ang lahat nang matawid nila ang nakaraang patimpala kahit nabawasan sila ng isa. Bibilangin niya sana ang naroroon nang makalimutan niyang ipakilala ang babae sa gilid niya. Kaya tumikhim ito. Napansin din niyo ng mga miyembro, kaya napatingin ang lahat sa bagong dating. Ay, sorry Be, muntik na kita makalimutan. By the way, ito pala si Becca. Bagong member natin siya. Pero nahasa na siya sa mga dance contest kaya magaling na siya. Good timing ang pagkakasali mo, dear. Dahil nagsisimula pa lang kami sa bagong routine. Makakasabay ka namin. Hello sa inyo. Okay, let's go. Start na tayo. Nagsimula ang grupo sa practice at pagkatapos magawa ng steps ni Mima Cora ay paunti-unting nabubuo ang kanilang sayaw. Sa pang-ilang subok, napabilib agad ang mga kasama sa galing ni Becca. Mabilis itong makasunod sa instructor. Ngunit hindi magaslaw ang galaw. Totoo nga ang sabi na mahusay ang babae. Hindi talaga nagkamali ang nagrekomenda sa'yo, dear. Bongga ka nga talaga. Mukhang may pipiliin ako ulit bilang lead dancer. Agree ba kayo, mga nakshi? Ano tong naririnig ko, Mima? Bagong lead? Kararating pa lang ni Stacy at nag-iba agad ang hangin. Gaya na nakasanayan, late na naman siya. Walang paumanin nitong nilapagbasta ang gamit at naglakad lang pagitna para kilatisin ang bagong dating. Stacy, 2 oras ka nang late. Akala namin hindi ka na makaka-attend. So, ibig sabihin no, nahanap ka na ng kapalit ko? Oh, mainit na naman agad ang ulo mo, Nakshi. Alam mo namang sa grupo natin, 2 talaga ang leads. Lalo pa sa nabuong bagong formation. Kukulangin tayo kapag mag-isa ka lang. Sigurado ka ng barito, Mima? Baka sa una lang tumagaling. Baka magiging pabigat lang din sa atin sa grupo yan kung sakali. Hindi naman ako ganon. Alam ko ang pakiramdam mag-lead ng grupo na merong pabigat at hindi rumirespeto ng oras. Kaya maaasahan mong hindi ko yung gagawin dito. May gusto ka bang iparating, ha? Girls, kumalma, kalma lang. Mag-focus na lang tayo sa practice. Pagkatapos ng muntik na alitan sa pagitan nila, pansin ng iba na hindi naman ito ininda ng bagong dating. Mas tinuon nito ang atensyon sa ginagawa nilang sayaw kaysa intindihin ang panakanakang pasaring ng grupo ni Stacy. Pilit man itong ipakita na hindi siya apektado, halata pa rin sa masama nitong timpla lalo na kapag napagkukumpara silang dalawa. Hi Kevin, nasa na ang iba? Mukhang nauna pa tayo ngayon Akala ko late na ako kasi 10 minutes after call time ako nakarating dito. Sobrang aga mo pa nga kung tutusin eh. Sanayan na yung ganong datingan dito, te. Kapag sinabing 8 na umaga, lahat sila dadating ng 9. Tapos si Stacy naman, 11 na yung dadating. Napansin ko nga rin yan lately. Pumapayag lang si Mima Cora na ganon. Sa totoo lang, 10 na yun pupunta dito. Talagang inaagahan lang sabihin ng call time para maraming allowance sa pagdating ng Reyna. Kasi kung 10 a.m. ang unang sinabi, sigurado na 2:00 tayo makakapagsimula. Maaga lang talaga ako ngayon kasi nakalimutan ko tong cellphone ko eh. Taliwa sa duda ni Stacy, patuloy ang pagiging aktibo ni Becca sa grupo nila. Lagi itong maaga pumunta sa practice at mabilis makagaanan ng loob ang lahat. Minsan nga'y hindi na nila hinihintay si Stacy at masasabing nasusunod sa schedule ang practice nang dumating si Becca. Pagkatapos mapagbotohan ng grupo, tinuloy ang paunang plano na gawin siyang lead dancer na ikinagalit naman ni Stacy. Paano ba yan, Bes? Mukhang may bago kang kahati sa pagiging lead. Para ka naman bago rito, Jomar. May mga paraan ako, no? Hindi magtatagal at mawawala rin yan sa landas ko. Gaya ng ibang tsararat na dumaan. Kaya ayaw kitang kalaban, te. Iba ka. Para agarang matuloy ang plano ni Stacy, kinahapunan matapos ang practice, inimbitan niya si Becca.
balak niya munang alamin ang kahinaan nito bago magsimula. Gaya ng dati, pinaandar niya muna ang kaplastikan. Becca, alam kong hindi maayos ang unang encounter natin, kaya gusto ko sana magsimula tayo ulit. Lalo na ngayon na pareho tayong lead. Hindi kasi magandang tignan na hindi tayo bate. Wala lang yun. Maliit na bagay. Mas importante na mag-focus tayo sa grupo. Talaga? Ang bait mo naman pala. Since pati na tayo, gusto mo bang sumama sa amin mamaya? May hinanda kasi si Mami na bonggang event. Sana makasabay ka. Hindi ako sigurado, Stacy. May pupuntahan pa ako na... Sus, alam ko na yung ganyang palusot. Ilang beses ko na rin yung ginawa para lumiban sa practice eh. Sumama ka na kasi. Kumpleto tayo ron kaya sayang kapag wala ka. Pagkatapos ng practice, sabay-sabay pumunta ang grupo sa bahay nila Stacy. Hawak pa nito si Becca sa braso na parang ayaw patakasin. At hindi pa man sila nakakapasok, bumungad na agad ang picture ng mukha ni Stacy sa bawat sulok ng kabahayan. Para itong kakandidato sa dami ng tarpaulin na nakakalat sa buong paligid. Oh, buti nandyan na kayo. Kanina pa ako naghihintay, darling. Ito na nga pala ang merch mo. May posters dyan, t-shirt, light stick, mugs, at itong limited edition na stuffed toy. Ang cute, di ba? Siguradong papatok to sa mga fans mo, anak. Ay, Bes, para saan to? Ano ka ba? Hindi ba obvious? Para to sa susunod na competition. Siyempre, alam mo na, dumadami ang fans ko, kaya dapat may hawak sila tuwing chinicheer ako, no? Dagdag ingay din to para sa grupo natin. Alam nilang may iilang tagahanga si Stacy. Ngunit hindi nila akalain na talagang pagagawa nito ng nanay niya ng sariling merch. Nang mailatag lahat ni Tonet ang mga gamit, agad nitong pinakilos ang grupo sa pagtulong, na para bang yun lang ang ipinunta ng mga ito rito. Si Becca naman, nakaupo lang sa gilid at nanonood sa nangyayari. Nilapitan siya ni Tonet. Tinitigan niya pang dalaga mula ulo hanggang paa bago kausapin. Iha, ngayon lang kita nakita rito. Ikaw ba yung bagong member na tinutukoy nila? Yes po. Becca nga po pala. Sorry, hindi ako formal na nagpakilala sa inyo kanina. Walang problema, dear. Marami naman akong alam tungkol sa'yo. Bilang welcome gift, tanggapin mo ito, Iha, ha? Gift ko yan para sa'yo. Inabutan nito ni Tonet ng isang kahon ng juice. Ipinaliwanag ng ginang na pampaputi raw yon at pampaganda. Nagpasalamat naman ang dalaga. Subalit nagtaka siya nang nanatiling nakatingin si Tonet. Tila hinihintay siya nitong tikman yun at bilang pagrespeto, napilitan siyang inumin ang isa sa mga yun. Mapakla ang lasa at hindi masarap, kaya hindi niya napigilan ang pagngiwi ng dumaan ang lasa ng juice sa kanyang lalamunan, na hindi naman ikinatuwa ni Tonet. May problema ba, Iha? Ba't parang ayaw mo nang binigay ko sa'yo? Okay naman po siya. Medyo naninibago lang ako sa lasa, tita. Ang weird naman pala ng panlasa mo. Yung iba nga kasama nyo gustong-gusto yung gawa ko eh. Hindi ba, girls? Nagsitanguan naman ang mga naroroon. Ngunit kita ni Becca na napipilitan lang ang mga itong sumang-ayon base sa alanganing tinginan ng mga ito. Kung ganun pala, hindi lang siya ang nakaranas ng ganito sa ginang. Ganyan lang talaga siguro, Mami, kapag hindi sanay sa mga mamahaling lasa. Hayaan mo, Becca, may mineral water naman kami dyan. Baka yun matanggap ng sikmura mo. Anong gusto mong iparating, Stacy? Wala naman ako sinabing mali Real talk lang yun. Hindi nagustuhan ni Becca na nang uuyam siyang tratuhin ni Stacy. Lalo pa't ilang oras pa lang ang nakakaraan pagkatapos nitong makipagbati. Sa halip na patuloy na mainsulto sa lugar na yon, pinili niyang umuwi na lang. Ilang araw ang lumipas matapos ang tensyon sa pagitan ni Becca at Stacy. Masasabing may panlalamig pa ring nararamdaman ang buong grupo. Bago tumuloy sa ensayo ng hapon na yon, nagpasya muna si Becca na dumaan sa maliit na bahay ng kanyang pinsan na si Janine. Pagpasok niya sa loob,
Nadatnan niyang balot ito ng kumot sa loob ng madilim na kwarto. Tila ba doon na lamang ito nakahanap ng katahimikan mula nang mapatalsik sa grupo. Ang masayahin at maliksing Johnny noon, naging anino na lamang ng kanyang sarili dahil sa trauma na idinulot ng mga mapanakit na salita ni Stacy. Hindi matanggap ni Becca na ang isang taong may pangarap, ganito na lamang kabilis na sinira ng isang taong mapagmataas. Janine, di na lang kita na makakain. Hanggang kailan mo babalak ikulong ang sarili mo rito sa dilim? Hayaan mo na ako rito, Becca. Mas ligtas ako rito kaysa doon na inuusgahan na lang ang bawat galaw ko. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero wag ka sanang sumuko dahil lang doon. Alam naman nating lahat na kaya ka lang naman pinatalsik dahil naramdaman ni Stacy na mas magaling ka. Mag-iingat ka, Becca. Ang taong walang utang na loob, walang pinipiling biktima, kahit ang pinakamalapit pa sa kanya. Maya-maya pa, iniwan ni Becca ang pinsan na punong-puno ng pag-aalala. Pagdating niya sa court kung saan sila nag-iensayo, tumambad sa kanya ang isang pamilyar na eksena. Naroon na naman si Tonet, nakaupo sa isang silya at may nakalatag na mga kahon sa kanyang harap. Ang mga miyembro ng grupo ay tila mga sales lady na nag-aayos ng mga mugs, t-shirts at posters na may mukha ni Stacy para ibenta sa mga nakabantay na fans sa labas ng court. Sa halip na sayaw ang unahin, naging priority ang pagbebenta ng merch ng pabigat na miyembro. Maya-maya pa, dumating si Stacy, hindi man lang pawisan, at agad na pumagitna para kausapin si Mima Cora na kasalukuyang nag-aayos ng speakers. Mima, nakakairita tong bagong steps natin. Parang ang jologs tignan. Hindi bagay sa image ko as a star. Nakshi, halos 2 linggo na natin ginagawa yan. Yan ang trend ngayon. Yan ang hinahanap ng judges. Well, I want something unique. Something na makakapukaw talaga ng atensyon. Bakit hindi tayo maglagay ng flyer? Yung ibabato sa ere? Magandang ideya yan, be. Pero mahirap i-execute ang flyer stand sa ikli ng panahon natin. Pero sige, para bongga, si Becca ang ilalagay nating flyer. Excuse me? Bakit si Becca? Mas maliit ako sa kanya, Mima. Ako dapat ang nasa taas para lahat ng mata nasa akin. No, nakita ko ang core strength ni Becca. Bukod doon, may background siya ng cheer dance kaya mas safe tayo kung siyang ilalagay natin dun, be. Dito na tuluyang uminit ang ulo ni Stacy. Ang totoo niyang dahilan sa pagsasuggest ng flyer concept ay dahil nahihirapan siyang sabayan ang mabilis na footwork ng bagong koryo ni Mima Cora. Akala niya kapag naging flyer siya, tatayo lang siya sa taas habang binubuhat ng iba at doon niya makukuha ang lahat ng palakpakan nang hindi masyadong napapagod. Subalit hindi pumayag si Mima Cora. Nagkaroon ng tensyon sa loob ng court habang ang ibang miyembro nakatingin lang. Tila mga manonood sa isang dula-dulaan. Ayaw sumuko ni Stacy, kaya naman napilitan si Mima Cora na magkaroon ng isang mabilisang paligsahan para malaman kung sino ang mas karapat-dapat sa pwesto. Patutunayan ko sa iyo, Mima, na nagkakamali ka. Kayang-kaya kong ginagawa ng baguhang to. Wala naman problema sa akin to, Stacy. Kung sino mas matatagang balanse, siyang dapat ilagay para sa ikabubuti ng grupo. Huwag mo nga akong daanin sa mga ganyang salita. Kevin, Jomar, buhatin niyo ako Ipakilala natin sa kanila kung sino ang tunay na flyer. Tara na! Sige, Stacy, subukan natin. Siguraduhin niyo ang grip niyo Kevin at Jomar. Ayaw nating may maaksidente rito. Ready na! Itaas niyo na ako, dalian niyo! Isinalang si Stacy sa unang pagsubok. Nang iangat na siya ni Kevin at Jomar, kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga binti. Hindi niya mahanap ang tamang sentro ng kanyang bigat, kaya naman ilang segundo pa lang, gumewang na siya. Dahilan upang mapilitan ng mga tagabuhat na ibaba siya agad upang hindi bumagsak. Sumunod naman si Becca. Sa isang mabilis na kilos,
Maayos siyang naiangat ni na Kevin at Jomar. Tuwid ang kanyang likod, matatag ang kanyang pagkakatayo sa palad ng kanyang mga base at nagawa pa niyang mag-split sa ere ng walang kahirap-hirap. Kitang-kita ang malaking agwat ng kasanayan sa pagitan nilang dalawa. Yon ang tinatawag na flyer. Becca, napakaganda ng forma mo. Stacy, pasensya na ha, pero si Becca talaga ang mas experienced sa ganito. Hindi tama to! Tinagdaya niyo ako! Kevin, Jomar, hindi niyo ako binuhat na maayos kaya ako gumewang! Tama na, Stacy. Desisyon ko to bilang instructor. Si Becca ang flyer natin para sa darating na competition. Period. Makikita nyo, hindi nyo alam ang kinalaban nyo. Mami, tara na! Ayoko na rito! Huminahon ka, anak. Hayaan mo sila. Kung yan ang gusto nila, sige. Kung anong taas niya sa ere, sinlakas din ang bagsak niya kung sakali. Padabog na umalis si Stacy kasunod ni Tonet na may matalim na tingin kay Becca bago lumabas ng court. Naiwang tahimik ang buong grupo. Ramdam ang bigat ng hangin na iniwan ng mag-ina. Alam nilang kapag nagalit si Tonet, may malaking kapalit ito. Samantala, si Becca naman ay nanatiling kalmado, bagamat may kaba sa kanyang dibdib dahil alam niyang hindi rito magtatapos ang lahat. Pagka-uwi naman nila Stacy sa bahay nila, pinagahagis nito ang mga gamit niya sa kwarto. Doon, sa gitna ng galit ng dalaga, dahan-dahang nabuo ang isang maitim na balak sa isipan ni Tonet para siguraduhing hindi makakatungtong sa entablado si Becca. Ang umagang sumunod sa alitan ni Becca at Stacy ay binalot ng isang kakaibang bigat sa hangin. Sa gilid ng court, bago pa man magsimula ang formal na ensayo, lihim na tinawag ni Tonet ang dalawang miyembro na sina Kevin at Jomar. Ang dalawa ang nagsisilbing magbubuhat sa flyer tuwing isinasagawa ang stunt. Hawak ni Tonet ang isang makapal na sobre. Ngunit higit pa sa pera, ang hawak niya ay ang takot ng dalawang binata. Alam ni Tonet na ang mga nanay ni na Kevin at Jomar ay regular na nangungutang sa kanya para sa pang-araw-araw nilang gastusin. At ito ang gagamitin niyang alas para mapasunod ang dalawa sa kanyang maitim na balak. Kevin, Jomar, alam nyo naman na malapit na ang deadline ng mga utang ng nanay nyo sa akin, di ba? Ayaw ko namang umabot tayo sa puntong kailangan ko na silang gipitin. Tita, pakiusap po, wag po muna ngayon. Naghahanap pa po kami ng pandagdag ng pambayad eh. Maawa po kayo. May paraan para mabura ang lahat ng interes. Mamaya sa practice, kapag inangat nyo na si Becca para ihagis, huwag nyo siyang sasaluhin ng maayos. Ibagsak nyo siya. Madam, delikado pong pinagagawa nyo. Masyado mataas ang talo na yon. Pwedeng mabalian o mapilay si Becca sa gagawin namin. Wala akong pakialam. Mas delikado ang mangyayari sa pamilya nyo kapag tumanggi kayo sa akin. Isang aksidente lang naman, di ba? Pagmukhain nyo lang na nadulas kayo. Pangako po, tita. Gagawin namin. Huwag niyo lang pong gagalawin ang mga nanay namin. Nagsimula ang ensayo sa ilalim ng mapanuring mata ni Mima Cora. Maayos ang daloy ng sayaw hanggang sa dumating ang pinakahihintay na bahagi. At ito na nga ang flyer stunt ni Becca. Buong tiwalang tumakbo ang dalaga patungo sa mga base, tumalon sa ere, at nagpamalas ng isang perpektong pose sa kaitaasan. Ngunit sa parting ibababa na sana ang dalaga bilang hudyat na tapos na ang ganoong stunt, hinagi siya ulit ng dalawa. Sa halip na maingat na saluhin, biglang gumalaw ng alanganin si Kevin at Jomar. Imbis na saluhin ang katawan ni Becca, sinadya ng mga itong ilihis ang kanilang mga bisig. Isang malakas at nakakangilong tunog ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa semento.
Kasunod ang matinis na hiyaw ng sakit mula kay Becca. Namula at agad na namaga ang kanyang bukong-bukong, kaya hindi niya na kayang itapak ang kanyang paa sa sahig. Ay, Diyos ko! Becca! Kevin! Jomar! Bakit niyo siya hinagis ulit? Hindi yung parte ng koryo. Buti sana kung nasalon niyo, pero ano nangyari? Sorry po, Mima. Biglang naging madulas ang sahig eh. Nawalan po kami ng balanse sa bigat niya. See? Sinasabi ko na nga ba, masyadong delikado kapag hindi ako ang flyer. Mima, wala na tayong oras. Kailangan ako na ang pumalit para matuloy ang formation. Oo nga, wala na tayong choice. Becca, kailangan mo mapahinga muna. Hindi ka makakasayaw sa ganitong kalagayan. Stacy, maganda ka. Ikaw nang sasalang. Pero Mima, kaya ko pa. Kailangan lang ng yelo. Kahit anong pilit ni Becca, ang sakit ay hindi na maikakaila. Pinatigil siya ni Mima Cora at agad na inuluklok si Stacy sa pwestong matagal na nitong inaasam. Umuwi si Becca sa kanilang bahay na paika-ika. Dalang isang saklay at ang bigat ng loob dahil sa nasirang pangarap. Nang madatnan siya ni Janine sa ganung anyo, ang dating takot at lungkot sa mga mata ng pinsan ay napalitan ng isang naglalagablab na puot. Alam ni Janine na hindi ito aksidente. Alam niyang ito ang tatak ng paghihiganti ni na Stacy at Tonet. Dito na nagpasya si Janine na oras na para buksan ang baul na matagal niya nang tinatago. Tingnan mo ang ginawa nila sa'yo, Becca. Hindi na sila nakontento sa akin. Ikaw naman ang sinunod nila. Wala tayong magagawa. Sila ang may pera eh. Sila may kapangyarihan sa grupo. Meron tayong magagawa. Bago nawala si nanay, iniwan niya sa akin ang mga librong ito. Mga dasal at ritual na hindi para sa mga mahihina ang loob. Barang? Janine, hindi ba delikado yan? Pareho tayong walang alam dyan. Baka kung ano maging balik sa atin kapag nagkamali tayo. Mas delikado ang manahimik habang tinatapakan tayo. Halika rito, tulungan mo ako. Kailangan natin ng simbolo para sa gagawin nating parusa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kandila, inilatag ni Janine ang isang lumang libro na may nilalamang iba't ibang klase ng sumpa. Kumuha sila ng isang puting lobo at inilapat doon ang mukha ni Stacy. Nagsimula silang bumigkas ng mga orasyon. Subalit dahil sa panginginig ng mga kamay ni Janine at sa pagkakamali ni Becca, napasobra ang hangin na naibuga nila sa loob ng lobo. Sa halip na normal na hugis, ang guhit na ulo ni Stacy ay lumaki ng lumaki hanggang sa magmukha itong higante at hindi na akma sa katawan. Sa kabila ng pagkakamali, hinayaan lang ito ng magpinsan at tinuloy ang ritual. Naniniwalang ang laki ng lobo ay tanda ng bigat ng parusang matatanggap ng dalaga. Hayaan natin na ang yabang niya ang kanyang magiging pasanin at ang bawat hakbang niya magiging kasing bigat ng kanyang ulo. Tingnan mo yung lobo, parang sasabog na sa sobrang laki ng ulo. Ulitin kaya natin, pinsan? Hindi na. Hayaan mo na. Bago lang naman tayo. Ang galit natin na magpapatakbo sa ritual na ito. Ang ulo ni Stacy magiging kasing laki ng kanyang kayabangan. Sana maramdaman niya ang hirap na ipinaranas niya sa atin. Hintayin natin ang resulta. Sa mismong competition, magiging bida siyang tunay. Sisiguraduhin ko na sa kanya mapupunta ang atensyon ng lahat. Dumating na ang araw ng kompetisyon. Sa likod ng entablado, kampanting-kampante si Stacy habang inaayos ang kanyang buhok. Ngunit habang papalapit ang kanilang performance, nagsimula siyang makaramdam ng isang kakaibang bigat sa kanyang leeg. Nang magsimula na ang kanilang routine at dumating ang bahagi ng flyer stand, nagulat sina Kevin at Jomar.
Ang dating magaan na si Stacy, tila naging sako ng semento sa bigat. Kahit anong puwersa ang gawin ng dalawang base, hindi nila maitaas si Stacy ng maayos. Gumewang ang buong formation. Pumalpak ang kanilang stand sa harap ng mga judges at tuluyang natalo ang grupo. Napahiya si Stacy sa harap ng maraming tao. Ngunit ang tunay na lagim ay nagsimula lamang pag-uwi nila sa bahay. Stacy anak, ano nangyayari sa'yo? Bakit parang unti-unting lumalaki ang ulo mo? Ma, ang sakit na. Parang may umiila sa balat ko. Ang bigat-bigat ng leg ko. Hindi ko na kayang tumayo. Diyos ko, tatawag ako ng doktor. Huwag kang gagalaw anak. Matulungan mo ako. Bakit nagkakaganito? Ang laki na ng ulo ko sa salamin. Nataranta si Tonet nang makitang ang ulo ng kanyang anak ay patuloy sa pag-umbok. Tila ba punong-puno ng hangin gaya ng lobong nahipan. Walang maipaliwanag ang mga doktor na nagsuri sa kanya. Ang lahat ng pagsusuri ay nagpapakitang normal ang loob ng bungo. Ngunit ang balat at hugis nito patuloy na nagbabago. Ang bawat minutong lumilipas, lalong nagpapabigat sa ulo ni Stacy. Hanggang sa mapilitan na siyang humiga na lamang dahil sa tindi ng bigat. Ang sumpa ay tuluyan ng nanahan sa kanya. Isang parusang hindi kayang gamutin ng pera o impluensya. Habang sa kabilang banda, tahimik na pinanonood ni na Janine at Becca ang balita. Batid nilang ang kanilang ginawa ay naghatid ng isang hustisyang hinding-hindi nila makakalimutan. Sa paglipas ng ilang linggo, patuloy pa ring nagdusa si Stacy sa kanyang karamdaman. At dahil dito, halos mawalan na ng kinang ang kanyang mga mata. Lagi na siyang umiiyak dahil sa kanyang ulo na sobrang bigat. Hindi niya nga magawang iunat ang sariling ulo mula sa unan. Sa kabila nito, hindi tumigil si Tonet na maghanap ng magagaling na espesyalista para gamutin ang anak. Ngunit wala ni kahit isa ang nakapagbigay paliwanag sa biglaang paglobo ng ulo ng dalaga. Hanggang isang gabi, ang matandang kapitbahay nilang si Emily ang nagsabi kay Tonet tungkol sa isang pamilya ng mambabarang sa kanilang lugar. At tinuro niya nga ang bahay nila Janine. Manang, pakiusap naman oh. Ituro niyo na sa akin ang bahay nun. Kahit magkano ang hingin mo, ibibigay ko. Basta tulungan mo ko maghanap ng taong magpapagaling sa anak ko. Sige ma'am, walang problema. Madali lang matunto ng bahay. Naroon lang sa ikatlong kanto malapit sa isang puno ng nara. Malapit sa puno ng nara? Teka, ang tinutukoy niyo ba yung bahay ni na Janine at Becca? Iyon na nga. Basta ang alam ko, ang nanay ni Janine isa yon sa magaling na albularyo at mambabarang sa lugar na ito. Mabuti pang puntahan mo na sila. Baka may nalalaman sila tungkol sa anak mo. Nang marinig ni Tonet ang salitang barang, may kung anong kumislot sa loob ng kanyang tiyan at nakaramdam din siya ng matinding kaba. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganun na lang ang kanyang reaksyon, subalit hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Mabilis niyang tinungo ang bahay ni na Janine at dito nga'y nagulat ang magpinsan sa pagdating ni Tonet. Anong ginagawa niyo rito? Janine, Becca, hindi ako naparito para manggulo. Ang totoo niyan, lumalapit ako para humingi ng tulong. Si Stacy, lumobo ang ulo niya at walang doktor na nakakapagpagaling sa kanya. At ano naman po magagawa namin? Narinig ko, isa raw magaling na albularyo ang nanay mo, Janine. Nagbabaka sakali sana ako na makausap siya. Nako, matagal na pong patay ang nanay ko, Madam Tonet. Ano? Nakita ng magpinsan ang pagkadismaya ng ginang.
At dito halos mawalan ito ng malay. Ngunit hindi umalis si Tonet sa bahay. Nakatingin lang ito sa magpinsan na alam niyang may kinalaman sa nangyari sa anak niya. Subalit sa halip na magalit, umiyak siya at lumuhod sa harapan nila. Janine, Becca, patawarin niyo sana ako. Alam kong dahil sa ginawa naming kasamaan sa inyo kaya nangyayari to sa anak ko. Inaamin ko masama ang ugali ng anak ko at kinonsinti ko yon. At bilang ina, naging sakim ako at inaamin kong binayaran ko ang kagrupo nyo para ilaglag si Becca. Natigilan ng magpinsan na sina Janine at Becca sa pag-amin ni Tonet sa mabigat nitong kasalanan. Subalit ang mas hindi nila inaasahan ay ang paghingi nito ng tawad. Lalo na't masyadong mapagmataas ang pagkakakilala nila rito. Bagamat masakit ang ginawa sa kanila ng mag-ina, nakikita naman nila na nagsisisi na nga ang mga ito. Alam ni Janine na masama ang gumanti, subalit sinadya niya itong gawin upang ipatikim sa kanila ang pait ng pinagkakaisahan. Madam, mabuti namang inamin niyo ng kasalanan niyo ni Stacy. Kaya amin din ako. Ako nga ang barang kay Stacy. At dahil yun sa pagdamay niyo sa pinsan kong si Becca. Please, Janine, itigil mo na ito. Pangako, magbabayad ako ng danyo sa inyong dalawa basta bawiin mo lang ang sumpa. Papayag ako sa gusto niyo. Pero gusto kong una mong gawin, aminin mo sa lahat ang mga ginawa niyo bago ko bawiin ang sumpa. Nang magkaroon sila ng kasunduan, mabilis na umaksyon si Tonet at ginawa ang gusto ng magpinsan. Kaya matapos nito, hindi nagtagal ay binawi ni Janine ang sumpa. Matapos ang mga revelasyon, nagkita ulit ang dating magkakaibigan na sina Janine at Stacy upang mag-usap. Kasama rin doon si Becca na gusto ring makipag-ayos. Girls, patawarin niyo sana ako sa ginawa ko. Promise, hindi ko nauulitin ang mga paninira ko sa inyo. Mahirap tanggapin ang ginawa niyo sa akin. Pero sa tingin ko, deserve ko yun. Sana nga matuto ka na, Stacy. Huwag na sanang lumaki ang ulo mo. Dahil baka sa susunod, putukin ko na talaga yan. Joke lang. Tinatanggap ko na ang sorry mo. Ako rin, Stacy. Hindi pa naman huli ang lahat para magbago ka. Naniniwala akong mabuti kang tao. Kaya wag mo sanang hayaan na lamunin ka ng inggit at galit. Sa huli, nagkaayos na ang tatlo. Mula sa dinanas na pagtatalo at maitim na plano, tunay na samahan ang nabuo. At ang dating pabigat na kagrupo ay naging magaang ang pagbabago at nanatiling totoo. Wakas! Shoutout po uli sa mga commenters ng last story natin. Sina Andrea Smith, Gia Gigi, Weng Orasyon from Singapore, Maridin Leonardo from California, USA, Arlene Torquisa, Rosalina Bogayong, Yasden Love, Noemi Garcia Pabunan, Kimpoy Feliciano, Jasmine Vicente, Teresa Balino, Cristina Peru, Virginia Divina from Saudi Arabia, Brian Landicho, Merly, Beth Mercado, Ben Abanyo, Vivienne Baterbonia, Mirasol Masuher, Belen Malbas, Chef M at kina Ate Auring, Minda, Faye, Ana at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts, Angelina Ignacio from California, Mercy Grace Shooting, Ilonggo Vlog, Phoebe Ranyada, Reka Jukoy from Singapore, Roxanne Diga at kina Consolacion Alvarez from Annalisa Diga at mga kasama niya sa work sa Kalumpang Zone 5, Josephine Beroya, Chuchay Kulit, Cherry Mukbangas MR, Lorena Cabigas, Rachel Jarabejo, Rosemary Casunete, Jack 20M from Miss Maura, Beth Lisa, Jen Esto from Hong Kong, Senon Kayabyab from San Isidro, San Marcelino, Zambales, Lisa Takada from Nagoya, Japan,
Shoutout kay Sayuri Hayase, Ruby Hayase, Sakura at Himari Yamashita, Josefina Fuellas from Pasig City, Raquel Hasegawa, Dani Dimapiod, Hale Rain Led, Melin Carion, Ronald Belsa Bahado, at shoutout kina Chris Villanueva, Adrian Bahado, Ronald Belsa Bahado from Imus Cavite, Bel Hipolito, Chris Gel Mamado, Maria Arabella Amurao, Norvia Cabanyero, Roxanne Diga at shoutout kina Consolacion Alvarez, Lori Paredes, Julie Tapang from Annalisa Diga ng Kalumpang San Miguel, Bulacan, Kayla Maris, Estrella Cortez from Canada, Peter Tom Galindez at kina Troy, Tresha May and Axel Rose Galindez at Rosalie Ramos, Rhea Monteras, Beverly Remeo, Nancy Mercado, Corfiliera Vlog from South Korea, Gemma Aquino, Mary Joy Noble, Alvin Jan Santos, Nida Pangilinan, Maria Fejo Rikiri, Iva Paz from Trece Cavite, Loralie Altarejos, Jennifer Juan, Clement On Fire, Phoebe K, at kay Michelle Gimbo ng Valderrama Antique na nagtatrabaho sa Hong Kong. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.